Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, lagot, nagkagulo, naloko na, binulgara. Nako yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Hindi ko po alam. Yung Forbes Park sila, pareho sila sa Forbes Park eh. Kaya lang si Romualdez, nagtayo ata Nako. ng bahay na may mga basement, dalawang basement, isa roon, puro pera. Ba? Ikinasang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City. Bit-bit ang pangakong paglaban sa korupsyon. Hindi raw nasusukat ang kanilang lakas sa bilang kundi sa prinsipyo. Narito ang Gender Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Davao City. Jill, anong nangyayari dyan ngayon? George, sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng Davao City, isang mahalagang pagtitipon at yugto naman ang nasaksihan sa hanay ng Partido Demokratikong Pilipinong Lakas ng Bayan o PDP laban. Dinayo ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lungsod para sa National Assembly ng partido. Isang pagtitipong layuning palakasin ang organisasyon, pagkaisahin ang mga miyembro at itakda ang susunod na direksyon nito habang papalapit na ang 2028 election. We are here, we are invited by the PDP for us to be one of them. And also, I like their advocacy, I like their motivations, and gusto ko kung paano dinadala ng mga Duterte yung bansa natin. Because they are the patriarch or they are the head of the PDP. So I support and my family supports the PDP laban. Araw dahil sa dami natin, no? Solid PDP laban buong Pilipinas. Nakikita natin yung pag-asa, unity, at siyempre ang pagte-take over na ni Mayor Baste Duterte as our president. That is really a very positive effect po sa lahat. Nako, kabadong-kabado na ngayon. Yung administrasyon mga kababayan. Sila wala pa yatang pambato mga kababayan, pero dito sa PDP marami ang pwedeng pagpilian mga kababayan. Kasabay ng paghalal ng mga bagong opisyal ang turnover ng pamumuno ng partido kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. May mensahe din ng alkalde sa hinaharap na impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Kaya nga mga kababayan, lahat na ginagawa na nila. Yung panggigipit sa mga senador, di ba? Sa mga tauhan ng vice presidente, lahat na ginagawa nila mga kababayan just to impeach, kick out Vice President Sara Duterte from the office. Para sa preparation nila yan for 2028 mga kababayan. No? Pero hindi sila magkatagumpay dahil habang dinudurog nila, sinisiraan nila yung pangalang Duterte, mas lalo po itong minamahal ng taong bayan. Saan napupunta ang mga buwis natin? Correct. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Correct. Congratulations and more power sa PDP at sana lumago pa yung party.
lumaki pa at isa naman ang ating layunin sa PDP na paano tayo makaserbisyo na muli sa ating mga kababayan. Sa paglipat ng pamumuno ng PDP laban, hindi lamang ang pagkakaisa ng partido ang binigyang diin ng mga lider nito. Naging sentro rin ng mga talumpati ang mga impeachment trial or ang impeachment trial ni VP Sara. Mensahe laban sa administrasyon at mga pahiwatig na nagsisimula na ang laban para sa 2028 elections. Kung tatagalugin daw po, kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, Ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na, Uy, yung ICC ito, yung ICC. Habang sila sa Pilipinas, matindi yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag tinagalog, Pag tinagalog, masakit talaga yan. Kahit English, masakit pa rin yan, mga kababayan. Yung mga namumuno daw dyan sa ICC, mga bobo at mga bangag, mga kababayan. No? Pati nga yung mga nakipagsabuatan dito sa Pilipinas, di ba? Yung mga nakipagsabuatan para madala nila si former President papuntang The Hague, mga kababayan, ay mga bangag rin, mga karibin natin. Kaya hindi mo masasabi na yung mga taga-ICC lang. Ay sa bagay, pag involved ka sa ICC, malamang isa kang bangag, di ba? Pag tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? at saka gusto ko alamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At sinabi niya ito, Nelson, habang siya'y nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Maraming PSG yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya'y narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. Press con. Talagang... nakuna ng video yan. Makukunan. Tayo. Gusto mo, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyong mabuti ang sinabi po ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thanks. Lunatics and crazy. Nelson, Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization. Run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, nagpapatakbo ng ICC? Mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Baka kung anong gawing hatol doon. Kasi nga, buwang rin yung nagpadala. Di ba? Kung buwang yung mga nandoon, mga kababayan sa ICC, yung mga tagapamahala, hindi po si former President Duterte. Okay? Malamang yung nagpadala kay former President Duterte na kasabwat ng mga ICC dito sa Pilipinas ay mga buwang or mga bangag, mga kababayan. Baka gawing hatol doon. Purutin hanggang sa... Nako. Yan sabi niyo. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At sa kabila, nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na
mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na Boy, mga grupong kaugnay nito, ha? Yung grupo dito sa Pilipinas, mga kababayan, dapat rin niyang iban, di ba? Sa US, mga kababayan, at dagdagan pa yung mga sanction nila. Mga hinayupak na mga trahidor sa ating bansa, mga kababayan, di ba? Yung mga kaalyado ng Amerika na ayaw sumunod sa Amerika, bigyan nyo na yan ng matinding kaparusahan, di ba? nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Tagal yan. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong puntong ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Hindi nila kasi, alam naman natin, bagamat ang Pilipinas ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, naroon po ngayon sa Dahig, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Nandun na yung Pangulo, di ba? Dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Gamit ang warrant ng ICC. Yes. Kahit nga sa impeachment, ginagamit pa ni Luestro yung ICC, hindi lang nakalusot mga kababayan, di ba? So meaning mga kababayan, talagang konektado pa tayo sa ICC. At sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Walang warrant po Senador Bato de la Rosa. Ang warrant, tahawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Ito mga kababayan, pasadahan naman po natin to. Ang kuhan lang na-tsempohan lang Na-timingan lang kasi siya yung pumutak-putak Wala naman siyang, parang yung nangitlog na manok. Minority leader naman po kasi Manong Bon. Naputak siya ng putak. Ay di na tuloy lumabas. Hindi naman siya, wala siyang walang ibig sabihin noon si Batibag. Ngayon nung, ayun. So sinasabi niyo parang guilty kasi. Kaya, correct. Di ba sabi nga nila, the hen that cackles is the hen that lays the egg. Sorry, alam mo matagal ko nang kilala si Manong Mon. He used to work with my first cousin, si Mariano Blaganza Kimson of the Philippine Daily Inquirer. Yes. Napakabait na tao yun. Nakikita ko po si Manong Mon doon nung nagsusulat pa siya. Pogi pa siya noon. Hanggang ngayon naman, ikaw naman. Sabi niyo, Sir Mon, 12 million Bubulhan galing pa kayo. Kayo lang. presidential Billion. Billion. So, paano yung... May alam ba si dating Pangulong Duterte? Siyempre, kung paano hindi alam naman. Ba't naman niya pinayaan ganyan? Yun naman, hindi ko maintindihan. Ito siguro isa sa mga pinaka-ipokritong presidente yan Sayang, kaibigan ko yan At saka nangihinayang ako dahil ako yung nagbuyo na tumakbo yan. Question lang po, how many presidents have you supported post-EDSA? Siya lang. Si Presidente Duterte lang? Siya lang. You were appointed by him? Yes. As an envoy to China? Special envoy. Tinanggap ko yan dahil gusto ko makatulong sa yung pagdating ng mga The following day, tatlo na lang ang tatlo. Sinabi tinupad nung admiral, tatlo na lang, pinaalis na ng iba. Dahil ini-expose ko sila. Nung before Mayor Duterte was sworn in as president, nag-usap kami.
niyaya niya ako sa bahay niya. Maliit na bahay, kunyari, lagi liit-liit, sabi. Kunyari, gagi ka. Sabi niya, gusto kong maging DILG secretary ka dahil sabi ko, ayoko. Unang-una, wala ba? akong executive ability. Pangalawa, alam ko na maraming, hindi ako Naniniwala ba kayo dito? mako-confirm ng commission ng appointments. Kaya man nangyari kay Gina Lopez. Sabi ko, I'll just Sinisiraan be dito si Duterte, an no? outsider looking in. Exact words ko. Okay lang yan, wala ka rin naman magagawa. Sige, sabi niya. O pag, nung panahon kasi ni Gloria, nung araw pag sinulat ko, ina-action na ni Gloria eh. Yes po. Aba, powerful Sige, pa sabi siya niya, dito. Napaka-powerful. Sabi ko, no? yun ang, Yabang. sa The wife and the husband hindi pwede ata. Or something like that. May limitation. May limitations. Okay, limitation. para klaro lang. Okay. Pero tingin nyo si Lino, merong makukontribute yan na ebidensya o testimony na magiging... diba yung Hindi, tinatarget naman nila si sa ano, Taguig. Cayetano. Wala. Kasi mayor siya before. Correct. Nagmayor siya. At saka si Medialdea. Si Bongo, utusan lang siya nung araw eh. Wala pa siya nung special assistant to the president siya, di ba? You mentioned a while Sino ago. Cayetano to, Sir Juan? Si Alan Cayetano. Alan Peter. Peter Alan. Oo. Okay. Yan ang ano ito. Tsaka si Medialdea. Silang dalawa ang... Ito is SecGen eh. Now he's investigating one of the stalwarts of the PDP laban, si Alan Peter. Di ba kasi tandem siya ni Presidente. So at one point, si Senator Alan called Attorney Matibag a minion. Oo. Kaya nagulat niya ako, bilang classmate na bigla. Eh. Oo nga. Kasi paano mo hindi maging classmate yan? Matibag was the last cabinet secretary panahon ni Digong. Di ba? Yes. Pagkatapos kay Nograles. Grabe sila daw. Carlo Nograles. So, Nabanggit Lahat ng baka mangyari diyan sa Lunes. Magulo. Magulo talaga. Biro mo na nataon na andito yung Iglesia ni Cristo, ayan, ang laking grupo niyan. Manong kami, bitarado kami sa kalye ng dalawang to. Pag sila mo lightning rally, 50 tao, marami na yan. Kasi binansagan ho ng media kasi na lightning rally. Lightning rally kasi unexpected. Unexpected. Hindi Di ba? Pero 50. Ito 15,000. Ito anniversary. Hindi lightning rally ito. If ever, deliberate na major rally ho ito ng INC. Ang tanong ko po, they are known as a religious organization. They have their churches all over the Philippines. They Birahin actively yan. vote and campaign during elections, but are not known to be strict parliamentarians. Di ba? Hindi po sila ganun eh. But so far, this year alone, ilang beses na po sila nagrally. Dahil kay Mercoleta. Oh. Kasi di ba mayroong may rule ang Iglesia policy nung araw na yung miyembro nila hindi nila patatakbuhin. Tama. Yes po. Levy, kasi nagtrabaho sa Congress yan, under then Congressman Lara of Isabela. Paano yung journalistic integrity ho nyo? Hindi ba nasasakripisyo once you do PR work? Pag Mga alam mo bayaran masama, kasi kayo. Hindi ko tinatanggap. Okay. So that's the motto for you Correct. know. Oh. Okay. Pasakalye pa kayo, mga bayaran naman kayo. Okay. Ito, speaking of, pinag-usapan natin yung mga bayad-bayad. Sabi ng ating mga Anong tingin niyo dun sa kabayan, request ni VP Sara na pasapasal niya sa Senado yung catering ng defense team niya? Ay kasi Ay, naman nako. Pati catering, pakikialaman pa ninyo. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito mga kabayan. Ito po si si VP Sara. Pinagkaguluhan. Ayan, pakinggan po natin. Inggit na inggit si Bongbong, inggit na inggit si Bongbong, kay Sara, inggit na inggit si na. Galing sa inyo. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. Magpapasalamat kami Grabeng kaon. sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Duterte. Duterte. Hindi pa Pangulo si
bayan. Duterte. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong tanan. Duterte! 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 Sir, magpapasalamat pa lang yun. Sugod pa lang to. Sugod! Kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas, mag-retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin Pero mahirap, no? Oh, yung mga OFW natin, no? Nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos pupunta sila sa Pilipinas sa panahon ngayon. Ay, nako. Kung ako ang OFW, wag na lang muna. Bukod sa ma-stress ka dito sa Pilipinas, wala kang trabaho, ma-stress ka talaga dito sa Pilipinas. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Nako, sakripisyo lang muna. dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Hindi ito trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik Pati mga Amerikano, nandyan, no? sa ating bayan Siguro kung mga asawa yan ng mga Pilipino. Tingnan nyo. Duterte! Duterte. Duterte! Duterte! Inggit na inggit si Bongbong, inggit na inggit si Bongbong. Tatapos sinibidor. Duterte! 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 Inggit na inggit si Bongbong. Na namatay na vlogger ni BBM. Yung trolls na vlogger ni BBM, di ba? Si Mima. Di ba? Nandun lahat ang mga walang kakwenta-kwenta mga personalidad na dumalaw sa lamay mismo ni Mima. Bakit kaya? Bakit kaya? Di ba? Si Rapi Tulfo, si Auntie Claire, si Risa Ontiveros at mga kasama niya sa Makabayan Black, di ba? Hindi nyo ba pansin na doon lahat? Alright, reaction TVPS nagbabalik reaction. Malas, bukin na kayong mga move. Venezuela. Bading ka? Oh. Isa ito sa mga pumunta kay Mima. DOJ dismisses Trillanes complaints against Sonsa, Baligod, Brave 18 and others. Wala na. Lahat po ng isinampang kaso Tapos na. ni Trillanes laban sa 18 Brave ay naibasura ngayon umanda. Ibig lang sabihin nito mga kabayan, talagang walang kwenta itong si Trillanes mga kabayan. Sinungaling itong si Trillanes, no? Ni Mima na, sorry ma, magbibitiw na ako, mag-resign na ako, pero sasabihin ko sa inyo, nakarecord to. Ang sagot ni Auntie Claire, shit, sabay patay ng ano, di ba? Ng usapan nila. Hindi ko masasabi na totoo ito, talaga meron silang na-record na usapan ni Auntie Claire, pero kayo na humusga. Alam nyo naman, di ba, kumalat na yung recorded na yun, na usapan nila about mga trolls, mga bayaran trolls. So kayo na po humusga, ayoko po humusga, at ayoko magsabi na totoo yun o hindi. So nasa impyerno yun, for sure. Kasi ganoon na lang siya, para sa pera, pinababa niya yung dignidad niya, pinababa niya sarili niya para mamusga ng mga tao, especially. Baka hindi nga tanggapin yun dun mga kababayan eh. Baka, di ba, kabahan kung sino man ang leader doon sa baba, no? Baka agawin niya yung trono mga kababayan. Baka pati doon ay bilhin niya, gamit ang pera, mga maleta. Si Tatay Digong, si BP Sara at lahat na nasa hanay ni Pangulong Duterte. Kami mga tagapagtanggol ng mga Duterte, wala kami natatanggap kahit na isa, kahit na piso. Correct. Wala kami natatanggap na kahit na 5 duling wala, pero gusto namin paglaban ang mga Duterte at ang kapakanan ng buong Pilipinas at mga kapwa natin Pilipino. Grabe kayo, hindi na kayo nahiya sa taong bayan. Yun lang masasabi ko sa inyo. So mga reaksyon, magsimula sa mga bumbong di alay president. Po pwedeng i-file.
Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. So, ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Yeah. Usapin ng impeachment. However, we also hope that discussions regarding the impeachment proceedings are presented in a manner that gives the Filipino people the complete and accurate context. Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video o sa mga putol-putol na bahagi nito. Naku, bumaliktad na Mas ngayon mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng... Unang-una, wala silang pakialam sa impeachment, di na pinapanood. Parang bumabaliktad dito siya, no, si Barbers, no, mga kabayan. Tapos place ay puro talagang ito. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening public confidence in our institutions. The best way to achieve that is to encourage the public to watch the proceedings in their entirety rather than rely solely on excerpts. Kaya nga, pinapanawagan namin na sa ating mga kababayan na subaybayan po itong impeachment trial na ito. subaybayan, lahat ng mga sumusubaybay dyan, wala namang gani matibay sa close nang nawala sa flood ko, Emilia Duan, galingan mo pa. Mabuhay ka hanggat gusto mo, sabi nga ni Atty. Topacio. Kaling ito na kung saan ay nakikita natin na spliced o hindi kaya ay minanipula, no, yung video na yan na ipinakita, no. Our commitment. Kaya nga kailangan i-authenticate yan, mga kabayan. Kaso nga lang, hindi man nagawa ng NBI. Di ba? Hindi naman nagawa ng NBI na i-authenticate yung yung video, mga kabayan. At saka, yung clip lang yung pinapakita nila. Hindi yung kabuuan, mga kabayan. Walang context, no? Nawawala yung konteksto ng buong, kumbaga cover page lang itong pinapakita nila eh. May kasabihan nga po tayo, don't judge the book by its cover, mga kabayan. Kailangan mo talaga siyang basahin. Or sa pagkakataong ito, kailangan po nating panoorin lahat. Kung ano po yung konteksto ng video yan.
Alright, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Just comment down below at syempre mga kababayan, huwag pong kalimutang mag-like at i-share na rin po ang video ito. At pa-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.